Mga kabayan, nagising na lang ang mga taga Cebu na may naglalakihang mga barkong pandigma na namataan sa ating karagatan. Hindi lang basta-basta barko ito, kundi mga assets ng Indonesian Navy na pumasok sa teritoryo ng Pilipinas. Bakit nga ba sila nandito? May banta ba sa ating seguridad o may mas malalim na dahilan kung bakit nakadaong ang mga dayuhang puwersang ito sa Queen City of the South? Sa video na ito, hihimayin natin ang katotohanan sa likod ng pagbisitang ito at kung ano ang kinalaman nito sa nalalapit na pagtitipon ng mga lider ng ASEAN dito mismo sa ating bansa. Kaya huwag kayong kukurap, dahil ito ang kwentong hindi nyo dapat palampasin. Itong nakaraang ika-6 ng Mayo, taong 2026, naging usap-unapan sa social media at sa mga komunidad sa Lapu-Lapu City at Cebu City ang pagdating ng isang dambuhalang barko. Ito ay ang KRI Brawijaya 320, isa sa mga pride ng Tenteronas Ional Indonesia Angkatan Laut o ang Indonesian Navy. Maraming mga kababayan natin ang napatanong, lalo na yung mga nakatira malapit sa baybayin ng Minglanilla at sa Cebu International Port. Bakit may Indonesian Navy ship sa ating bakuran? May giyera ba? May tension ba? O baka naman may joint operation na hindi natin alam? Bago tayo magpanik, linawin muna natin ang ulat mula sa Philippine News Agency at sa pamunuan ng Naval Forces Central o NFC. Ang pagdating ng KRI Brawijaya 320 ay bahagi ng tinatawag nating Port Visit Program. Hindi ito basta-basta sumulpot lang. Bago pa man sila nakatapak sa ating pantalan, dumaan na sila sa mahigpit na koordinasyon sa ating Philippine Navy. Sa katunayan, pagdating pa lang nila sa karagatan malapit sa Minglanilla, sinalubong na sila ng ating sariling barko, ang BRP Lawrence Narag, PG-205. Ito ang nagsilbing escort nila para masigurong ligtas at maayos ang pagpasok nila sa Cebu International Port. Ngayon, bakit sa Cebu? Bakit hindi sa Manila o sa Subic? Ang Cebu ay kasalukuyang nagiging sentro ng atensyon dahil sa nakatakdang pagtitipon ng mga lider mula sa iba't ibang bansa sa Southeast Asia o ang ASEAN Summit. Kapag ang mga bigating lider ng rehiyon ay nagsama-sama sa isang lugar, asahan nyo na ang seguridad ay nakalatag ng husto. Ang pagbisita ng Indonesian Navy ay hindi lamang isang simpleng hello, kundi isang malakas na mensahe ng kooperasyon sa pagitan ng Pilipinas at Indonesia pagdating sa regional security operations. Sa headquarters ng Naval Forces Central sa Naval Base Rafael Ramos sa Lapu-Lapu City, talagang pinaghandaan ang pagsalubong sa ating mga kapitbahay. Alam nyo naman tayong mga Pinoy, kilala tayo sa hospitality. May marching band, may mga cultural performers na nagpakita ng galing sa pagsayaw, at syempre, ang tradisyonal na pagbibigay ng lei o kwintas na bulaklak sa mga opisyal ng Indonesia. Ito ay tinatawag na ceremonial honors. Pero higit sa sayawan at tugtugan, ang mas malalim na layunin nito ay ang pagpapatibay ng ugnayan ng dalawang bansa. Isipin nyo, ang Pilipinas at Indonesia ay magkapitbahay na archipelagic nations. Marami tayong parehong problema, mula sa illegal fishing, smuggling, hanggang sa banta ng terorismo sa dagat. Kaya naman ang ganitong mga aktibidad ay napakahalaga. Ayon sa Naval Forces Central, layunin nito na itaguyod ang goodwill at regional maritime collaboration. Ibig sabihin, nagpapakitang gilas tayo na handa tayong makipagtulungan sa ating mga alyansa para masigurong payapa ang ating mga karagatan. Sa kabilang banda, hindi natin may aalis na magkaroon ng kaba ang ilan nating mga kababayan lalo na't mainit ang usapin sa West Philippine Sea. Pero kailangang linawin na ang Indonesia ay isa sa ating pinakamalapit na kaalyado sa loob ng ASEAN. Ang presensya ng KRI Brawijaya 320 sa Cebu ay patunay na buhay ang ugnayang pandiplomatiko sa rehiyon. Ang barkong ito ay hindi lang basta bakal at armas, ito ay simbolo ng pagkakaisa. Ang KRI Brawijaya 320 mismo ay isang interesting na barko. Bilang bahagi ng kanilang Navy, loaded ito ng mga kagamitan para sa maritime patrol at support operations. Ang pagdaong nito sa Cebu International Port ay nagbibigay din ng pagkakataon para sa ating mga sariling Navy personnel na makipag-interact at magpalitan ng kaalaman o tinatawag nating professional exchange. Paano ba sila magpatakbo ng barko? Ano ang kanilang mga protocol? Sa ganitong paraan, lumalawak ang kaalaman ng ating mga sundalo. Ngunit ang pinakamahalagang anggulo dito ay ang timing. Gaya ng nabanggit sa ulat,
Ang pagbisitang ito ay kasabay ng pagdating ng mga lider ng ASEAN sa Cebu. Kapag may ganitong kalaking event, ang maritime domain awareness ay dapat nasa peak level. Ang pagkakaroon ng mga foreign naval vessels mula sa mga kaibigang bansa ay nagsisilbing deterrence laban sa sinumang nagnanais na manggulo sa aktibidad. Pinapakita nito na, we are watching, at hindi tayo nag-iisa sa pagbabantay sa ating teritoryo. Para sa mga taga Cebu, huwag kayong mabahala kung makakita kayo ng mga dayuhang sundalo sa mall o sa mga tourist spots sa mga susunod na araw. Bahagi ito ng kanilang shore leave o pahinga habang nakadaong ang kanilang barko. Isa rin itong pagkakataon para sa ating lokal na ekonomiya dahil tiyak nagagastos ang mga ito sa ating mga kainan at tindahan ng pasalubong. Ang Naval Forces Central, sa pamumuno ng kanilang mga opisyal, ay nananatiling committed sa pagsuporta sa international maritime engagements. Ang kanilang mensahe ay malinaw, ang Navy sa Visayas ay hindi lang nakatutok sa pagbabantay sa loob, kundi handa ring makipag-ugnayan sa labas. Ang tagumpay ng arrival ceremony na ito ay tagumpay din ng ating diplomasya. Ipinapakita nito na ang Pilipinas ay isang respetadong miyembro ng international community na marunong tumanggap ng bisita at marunong makipag-alyansa para sa kapayapaan. Sa gitna ng mga hamon sa ating soberanya at mga tensyon sa iba't ibang bahagi ng mundo, ang ganitong mga balita ay nagbibigay sa atin ng kapanatagan. Nasa kabila ng lahat, may mga kaibigan tayong handang dumaong sa ating mga pantalan para ipakita ang kanilang suporta. Ang Indonesia at Pilipinas ay may mahabang kasaysayan ng pagtutulungan, at ang KRI Brawijaya 320 sa Cebu ay isa lamang sa mga pahina ng kwentong ito. Bilang pangwakas, ano ang dapat nating asahan sa mga susunod na araw? Asahan ang mas mahigpit na seguridad sa Cebu dahil sa ASEAN meetings. Asahan din na baka may iba pang mga barko mula sa ibang bansa ang dumating para sa katulad na layunin. Ang mahalaga ay mulat tayo sa mga nangyayari sa ating paligid. Hindi sapat na nakikita lang natin ang mga barko sa malayo, kailangan nating intindihin ang konteksto kung bakit sila nandyan. Ang pagbisitang ito ay hindi banta kundi isang pagkakataon. Pagkakataon na ipakita ang galing ng Pinoy sa koordinasyon, pagkakataon na mapatibay ang seguridad sa rehiyon, at pagkakataon na ipaalala sa mundo na ang Cebu ay hindi lang sentro ng turismo at negosyo, kundi isang mahalagang strategic location para sa kapayapaan sa Southeast Asia. Kaya naman sa ating mga kababayan sa Cebu, proud tayo sa inyo dahil kayo ang nagiging host ng ganitong mahalagang kaganapan. Sa ating Philippine Navy at Naval Forces Central, saludo kami sa inyong maayos na pagtanggap at pagbabantay. At sa ating mga kaibigang Indonesians, salamat datang sa Pilipinas. Sana ay nakatulong ang video na ito para maliwanagan kayo sa totoong dahilan kung bakit may mga barkong pandigma ng Indonesia sa Cebu. Huwag kalimutang i-share ang impormasyong ito para hindi kumalat ang fake news o maling haka-haka sa social media. Mahalaga ang pagiging updated, pero mas mahalaga ang pagiging tama sa ating mga nalalaman. Maraming salamat sa inyong panunood at pakikinig. Anong opinyon nyo sa pagbisitang ito ng Indonesian Navy? Sa tingin nyo ba ay dapat pang dagdagan ang ganitong mga joint activities sa ating bansa? E-comment nyo lang sa ibaba at pag-usapan natin yan ng maayos at may respeto sa isa't isa. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na balita at kwento dito lang sa ating channel. Keep safe, mga kabayan. Mga kabayan, nagising na lang ang mga taga Cebu na may naglalakihang mga barkong pandigma na namataan sa ating karagatan. Hindi lang basta-basta barko ito,